mga titig ng tatlo at ubili siyang pumayag. Huminga ng malalim si Echo at hindi nagtagal ay umalingaw-ngaw ang isang symphony na ganap na wala sa panahong ito, at bumalat sa opisina ni Echo ang matamis na boses ng kumakanta, kakaiba sa mga babae. Noong una, medyo reserved siya. Marahil ay hindi pa nagpe-perform sa loob ng bahay, ngunit nang umabot na ang melody sa sukdulan nito, lubusan siyang nahuhulog sa musika. Tila narinig ni Roland ang tunog ng mainit na hangin na humahampas sa mga berdeng kagubatan, at tila bahagyang tumaas ang temperatura ng silid. Gayunpaman, hindi niya nakita ang walang hangganang desyerto. Tumingin siya kay Nightingale na umiling sa kanya. Maliwanag, hindi rin niya nakita ang mga kakaibang ilusyon na iyon. Umaasa si Roland na makakanta siya ng ilan pang kanta at inanyayahan ang lahat na pumunta at makinig. Hindi nagtagal, napuno ng mga mangkukulam ang opisina at lahat ng kanta ay nakatanggap ng masigasig na palakpakan mula sa kanila. Pagkatapos magtanong tungkol sa mga karanasan ng lahat, nasa isip niya yon. Iyon ay ang lawak kung saan ang isa ay apektado ng kanta. Depende din sa nakikinig na subjective na karanasan ng. Ang mga may karanasang sumasalamin sa kapaligiran ng kanta ay higit na apektado. Ang isang tulad ni Axe, na mula sa Iron Sand City ay natural na sumasalamin sa musika na puno ng kagandahan ng mga katimugang lupain. Gayunpaman, hindi pa matukoy ni Roland sa pamamagitan ng pagsubok kung gaano kalalim ang maaabot ng impluwensyang ito. Samantala, nakatayo si Ron sa gitna ng kuta ng Changjia, binabasa ang proklamasyon mula kay Prinsipe Roland. Ang Stronghold City Hall ay nagsimulang bumili ng mga butil na maaaring ibenta ng bawat isa anumang oras. Ngunit ang pagbebenta ng mga butil ng pribado ay ipagbabawal simula sa susunod na buwan. Nang marinig ito, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng karamihan. Nangangamba sila na mabili ito ng City Hall sa murang halaga at pagkatapos ay ibenta muli sa kanila sa mataas na presyo. Isang blonde na batang lalaki ang lumabas mula sa karamihan, napagtanto na ang mga pagkain sa palengke ay malapit ng tanggeyan ng mga maharlika at mga ngalakal, na haantong sa malaking kaguluhan. Natagpuan niya ang kanyang mga kaibigan sa isang sulok ng kalye na nakarinig din ng balita. Hindi nila malinaw kung bakit sila ipinadala upang mang-alap ng impormasyong ito. Isang lalaking nagngangalang Ken Ake ang kumokontrol sa kanila at pinilit silang pumunta para kolektahin ang intel. Gayunpaman, ang bawat pagbanggit ng Ken, parang naubos ng abo ang kanilang espiritu. Isang matangkad na batang lalaki na nagngangalang Tiger Claws, ang nagsabing wala silang pagpipilian dahil ang kanilang pinagkukunan ng pagkain ay kontrolado nila. Dahil nahuli rin si Snake Phone na naglalabas ng papel at ngayong wala pang mangkukulam, Ken. Tina-target sila ni Nash. Hinamak ni Snake Phone, sinabing Ken. Nash gusto ibenta ang papel sa simbahan, habang ang isa pang babae, kay sinabi na papel ay hindi isang bagay, siya ay kanilang kaibigan. Hindi nila maaaring hayaan ang simbahan na kunin. Sa tabi nila, isang batang lalaki na may gupit na kabute na mukhang nilalagnat at mahina, ay nagtaka kung kumusta ang papel sa hangganang bayan. Biglang narinig ng lahat ang susunod na anunsyo mula sa tagapagsalita sa loob ng 5 araw, ang bulwagan ng lungsod ay mamamahagi ng mga rasyon ng relief food sa plaza ng sentro. Bawat isa ay makakatanggap ng 2 servings ng sinigang na butil, isa sa tanghali at isa sa gabiat. Ito ang idineklara mismo ng prinsipe. Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito, nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Narinig din ng grupo ang mensaheng ito. Noong linggo ay nagsalita si Joe na nagsasabi na sa ganitong paraan maaari silang pansamantalang makatakas kay Ken. Pagbabanta ni Asha at hindi na kailangang mamatay sa gutom sa malamig na nyebe at mabilis na tinakpan ng matangkad na bata ang bibig ni Joe. Kung ang mga salitang iyon ay umabot kay Kaneshimi, silang 4 ay kailangang mamatay. Kasunod ang huling deklarasyon, ang kanyang kamahalan. Ang prinsipe ay mahigpit na sugpuin ang krimen sa kuta ng Chengdu, kabilang ang pag-aalis ng mga organisasyong nasa ilalim ng lupa, paglaban sa pagnanakaw, at lahat ng ilegal na aktibidad na nagbabanta sa buhay at ari-arian ng mga mamamayan at ng pinayuhan ni Ron ang bawat isa na huwag magtagal sa black market o pumunta sa mga kasino, tavern at iba pang pinaghalong lugar. Magpapadala rin ang prinsipe ng mga tauhan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Wala sa mood ang 4 na makinig pa sa narinig na tanggeyan na sila. Nagsimula silang matakot doon. Pagbalik sa kanilang kampo, isang lalaki ang nakaupo sa isang upuan. Ito ay si Ken, si Nash na may isang mabangis na hitsura simula sa kanyang mga mata.
Maskulado siya at matangkad na may kasamang babae sa likod niya, na nagmamasahe. Tiningnan niya si Snake Fong at ang dalawa pang nanunuya na nagsasabi na gaano man kalaki ang isang maharlika, kapag sila ay nasa lupain ng ibang tao, wala silang sway. Ito ang kuta ng Changji, hindi bayan sa hangganan, ni ang kabisera ng hari. Kung walang pag-aproba ng pamilya Mid, walang magagawa si Roland. Pagdinig na Roland nais na maging isang tagapagtanggol ng Western Rehiyon ginawa. Pwede bang tumawa si Ash? Tingnan lamang kung sino ang nakaupo sa maharlikang kabisera na ang tinatawag na hari ay nominal na namamahala sa Grey Castle. Ngunit sino ang nagmamalasakit sa kanyang mga utos? Pumayag din ang babaeng nasa tabi niya, wala raw kinalaman sa kanila. Ngunit ang pangalawang mensahe na dinala ng Snake Phone ay medyo kakaiba dati nang ang mga nobles ay namahaji ng butil para magkaroon ng magandang reputasyon, ipinapalim nila ito ng maaga. Pero bakit hindi sa pagkakataong ito? Umupo si Kenneth sa upuan, nagpaplanong pumunta at magtanong sa kanyang pinuno mamaya. Siya lang ang nakakaalam ng mga bagay na may kinalaman sa mga maharlika. Napatingin si Kenneth sa kanilang tatlo at sinabing napapanahon ang kanilang ulat. Ngunit ngumisi si Kenneth, sinabing alam niyang gusto nilang matikman ang sinigang na butil na ipinamahagi ng lungsod. Mabangis niyang sinaksak ang punyal sa mesa, sinabi na sa araw na iyon, dapat manatili ang bawat isa sa gusaling ito. Walang sino man ang pinapayagang pumunta. Kung sino man ang manggahas, ginagarantiyahan niya na hindi sila makakakain ng kahit ano sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa unang araw ng pamamahagi ng lugaw, binuhat ni Tiger Claw si Joe sa kanyang likod, tumatakbo sa mga eskinita na may snake thong. Medyo natakot ang tela ng tigre dahil pinagbantaan sila ni Ken 8 noon, ngunit sinabi ni Snake Fong na si Ken. Ilang araw nang hindi bumabalik si Nash. Baka kikilos talaga ang prinsipe laban sa kanila. Si Kai ay nakatingin sa kanila. Napakalamig ng panahon at hindi sila napapansin ng mga taong iyon habang nakikipagsiksikan sa apoy sa loob ng bahay. Bukod dito, lumalala ang kalagayan ni Joe. Baka makatulong lang sa kanya ang isang mangkok ng lugaw. Maghintay ka. Hingal na nakarating sila sa plaza at nakitang sinigang talaga ang ipinamimigay. Nagmamadali silang tumakbo, ngunit pinigilan sila ng mga gwardya na nagsabi sa kanila na huwag pumatay sa linya at pumila ng maayos. Si Snake Phone ay lumuhad sa nyebe, nakikiusap sa kanila na iligtas ang kanyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan ay may sakit at hindi kumakain ng ilang araw. Nagpalitan ng tingin si Wade at ang kanyang kasamahan. Inabot ng isa sa kanila ang walang malay. Sinabihan sila ni Joe na pumila at siya na ang bahala kay Joe. Tinanong sila ni Wade kung alam ni Joe ang daan pabalik. Kung hindi, maaari silang bumalik upang hanapin siya. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Walang inaasahan ang resultang ito. Naisip nila na baka hindi na lang sila papansinin o hahayaan na lang nilang lampasan ang bakod para makuha muna ang lugaw. Nagpasya si Snake Phone na bumalik muna. Masyadong nag-iisa ang pila at natatakot siya sa mga aksidente. Dapat silang bumalik kaagad. Sa pag-iisip sa katotohanan ng pamamahagi ng lugaw, nagsimula siyang magtaka tungkol sa iba pang dalawang deklarasyon. Bahagya niyang naramdaman na may malaking pagbabagong darating sa Black Street. Dahan-daang pumasok ang dalawa pabalik ng bahay kay CK lang, nabugbog ang mukha, nakasabit sa pintuan habang ang mga paa sa umaalog na bangkito, at tumabi sa kanya ang lalaking Con Esha, ngini siya ng 2000. Sa isang iglap, ahas, ang puso ni Phone ay lumubog sa ang ilalim. Sabi ng mga guard na si Boss Ken. Inayos na ni Ash ang mga taong partikular na manood sa kanila. Mukhang kailangan nila ng disiplina ang mga batang lansangan. Panahon na upang bigyan sila ng lasa ng kahihinatnan. Kasunod nito, sinipa ng isa sa mga daga ang dumi sa ilalim ng mga paa ni Kai. Agad na nanikip ang katawan niya. Bumaon ang lubad sa leeg ni Kate. Nanginginig ang kanyang katawan at nagsimulang sumipa ang kanyang mga paa kung saan-saan. Nagmamadaling umakyat si Tiger Claw, ngunit nataman siya ng stick sa likod ng ulo, at siya ay bumagsak ng matigas sa lupa. Lumuhad si Snake Thong at nakiusap sa kanila na palayain si Kay dahil hindi pa lumalabas ng kwarto si Kay. Sinabi ng lalaking may hawak na punyal na malapit kay Kay, nagsisinungaling siya sa kanya. At kahit naputol na ang dalawang ngipin, hindi pa rin siya umaamin. Marahas niyang tinapakan ang ulo ni Snake Phone. Napagtanto ni Snake Phone na dito sila mamamatay. Pilit niyang iniangat ang ulo. Nang makita ang pagpupumiglas ni Kate ay unti-unting nanghihina at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Biglang naputol ang lubad. Natamba si Kate nang walang ingay.
Hindi alam ng mga daga kung ano ang nangyari nang may isang linya ng dugo na nag-spray mula sa isang gilid ng leeg. Tapos isang by one ang mga daga. Nagkatinginan silang lahat, hinugot ang kanilang mga sandata bago nila makita ang kalaban. Nabasag ang pader at may lumipad dito. Iyon ay ang kanilang scout. Naglakad si Ashes sa kanyang itim na nakapusod, casual na nakatali sa kanyang likuran, na agad na napapaligiran ng mga daga. Tahimik lang ang eksena ng ilang segundo. Nang makakita ng ganoon kagandang babae, gusto nilang makuna ng buhay ang abo at pagkatapos ay ibigay ito sa kanilang amo. Itinaas ni Ashes ang kanyang mahusay na espada, at ang mga kalapit na daga ay natambas sa isang suntok. Biglang narinig ni Snake Fong ang isang boses na nagsasabi sa kanya na protektahan ang kanyang mga tao. Sa oras na ito, lumitaw ang Nightingale sa likuran niya. Ang ahas na si Von ay malamayan na gumapang sa gilid ni Kay at marahang inilagay ang kamay nito sa ilong nito. May mahinang hininga, mukhang buhay pa siya. Bumangon din si Tiger Claw, bagamat masakit ang ulo niya, hindi naman ito major issue. Biglang sumugod sa silid ang mas maraming lalaki na nakauniporme, at natapos na ang labanan. Tiningnan ni Wade ang Snake Foam, sinabi sa kanya na tapos na ang lahat at ligtas na sila. Naramdaman ni Snake Fong ang pagkirot sa kanyang ilong. Ang pakiramdam ng nakaligtas sa isang kalamidad ay hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Lahat ng ipinahayag ay totoo. Ang mga taong ito ay ipinadala ng prinsipe upang lipulin ang mga organisasyon ng gang at daga. Mabubuhay silang lahat, Kay, sa kadahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay inilabas ni Wade ang lahat ng mga daga, ang kanilang mga kamay ay nakatali isa-isa. Ang lahat ng nakaligtas na daga ay inutusang tumayo sa isang linya, kabilang ang tatlong Snake, Fawn, Tiger Claw at Kay na isa-isang naglalakad palabas ng gusali. Nakita nila si Ken. Nakaluhod sa gilid si Nash, nakatali ang mga kamay sa likod niya. Hindi sila makapaniwala kay Ken. Nahuli talaga si Ish. Ang bawat daga ay tinanong ng parehong tanong. Pagdating sa Snake Fawn, tinanong siya ng Nightingale kung nakapatay siya ng sinuman o nakagawa ng pagnanakaw at pagnanakaw. Matapat na sumagot si Snake Fawn na wala. Tumango si Nightingale at sinabihan siyang maghintay sa plaza para sa kanyang kamahalan na mamigay ng hapunan. Si Snake Fog ay gumawa ng ilang hakbang at pagkatapos ay tumigil sa pag-iipon ng lakas ng loob para magtanong, "Ikaw ba ay isang mangkukulam?" Akala niya ay hindi siya makakakuha ng sagot, ngunit hayagang inamin ni Nightingale na siya nga. Si Snake Fond ay naglakas loob at sinabing ang mga taong ito ay mga kampan lamang ni Ken. Si Nish, na 4 na araw nang hindi nakabalik dito at tiyak na nagtatago sa Bloodline. Si Bloodhound ang tunay na boss dito, at dapat nilang hayaan siyang makatakas. Kumpiyansa nang umiti si Nightingale na nagsasabing walang makakatakas. Pagkatapos ay pinakawalan ang tatlo. Masaya nilang sinabi na ang mangkukulam talaga ang nagligtas sa kanila. At talagang tinanggap ng teritoryo ng kanyang kamahalan ang mga mangkukulam. Masayang sabi ni Tiger Claw. Kung gayon ang papel ay dapat na gumagana ng mahusay. Nakangiting tanong ni Kai. Gusto ba ng Tiger Claw na makakita ng papel? Pero talagang napakataas ng status ni Paper. Ngayon, ang pagpunta doon ay mapapahiya lang siya. Umiling ang tatlo. Pagtatapos ng araw, daga pa lang sila. Sinabihan sila ni Tiger Claw na huwag masyadong mag-isip tungkol dito, at dapat na silang magsimulang kumain. Tumayo si Ron sa mataas na entablado, isa-isang sinasagot ang mga tanong ng karamihan. Sinabi sa kanila na determinado ang kanyang kamahalan na lipulin ang lahat ng daga sa kuta at hayaan ang bawat isa na mabuhay ng ligtas ng walang pagbabantaat. Pagkatapos ng buwan ng mga demonyo, magtatayo ang kanyang kamahalan ng isang lungsod. Sa oras na iyon, ang bawat isa ay maaaring tumulong at magtrabaho. Mabilis na natanggap ng tatlo ang kanilang lugaw at hindi na nila matandaan kung kailan sila nagkaroon ng ganoong kalinis na pagkain.